Sa huling maikling video, ipinaliwanag namin ang pagkakaiba nina Leah at Rachel na si Leah ay sumisimbolo sa trigo ng taglamig na tinuturing ding Yoshon o lumang trigo ayon sa mga Hudyo, at si Rachel naman ay larawan ng kadosh, bagong trigo ng tagsibol na itinatanim tuwing tagsibol. Kapag nakita mo ito, isa itong ganap na propetikong larawan ng mga huling araw. Ngunit hindi dito nagtatapos, dahil ang buong kwento ng pagtatrabaho ni Jacob para sa kanyang biyenan ay larawan ng mga huling araw. Kita mo, nagtrabaho si Jacob ng 7 taon, sa kanya nakuha si Leah. Kaya bago ang 7 taon na yon, ano ang nangyari? Walang nobya, wala talagang kahit ano. Naglingkod lang siya ng 7 taon at sa kanya nakuha si Leah. Ang pagkakamit kay Leah, ang luma bago ang bago, ang panganay bago ang bunso, ay larawan ng pre-trib. Kaya ito ay nangyayari bago ano? May natitira pang 7 taon at 6 na taon si Jacob. Ang susunod na 7 taon ay kumakatawan sa 7 taon ng mga selyo, kung saan parang naglingkod siya para kay Rachel na opisyal na naging asawa niya sa pagtatapos ng susunod na 7 taon. Ngunit sa Genesis 29, sinasabi na nagtrabaho pa siya ng 6 na taon bago siya gumawa ng tipan sa kanyang biyenan pagkatapos ng 20. Ang 6 na taon na yon ay ang 6 na taon ng mga paghatol ng trompeta bago bumalik ang Panginoon na nakatapak ang mga paa sa bundok ng mga olibo sa simula ng 14 na taon ng kapighatian, kung kailan kukumpirmahin ng Panginoon ang tipan na ginawa niya noon. Ito ang 20 taon at pagbabalik ng Panginoon sa ika-21 taon sa bundok ng mga olibo. Sa dulo nito ay 7 taon ng paglilingkod, 7 taon ng selyo, at 7 taon ng trompeta na magaganap sa ika-10 hanggang sa huling ika-10 taon. Kapag nakita mo ito, talagang makikita mo ito kahit saan. Para sa iba pa, panoorin ang aming 15 minutong turo para mas lumalim pa. Pagpalain ka, paalam muna!